Nakakapitong ano na tayo. Nakakapitong episode na tayo. Hindi naman siguro matago na napapangiti tayo kasi something nakakaiba, no? From yung araw natin na gigising ako ng alas 12, alauna ng tanghali, nandidiri ako eh. Kasi hindi ko naman siya trabaho eh. Gets nyo? Kumbaga, ako to kumbaga hindi ko inaano yung mga natutulog at gumigising ng mga ganyang oras, walang problema yan. Ako lang to kasi ako talaga mahilig talaga ako sa pagiging morning person eh. Parang feeling kong gising ka na maaga, ang daming mangyayari. Alam mo yun, mahaba yung araw mo, dahil magagawa. Tsaka yung recovery, no? Yung recovery mo. So for example, umaga ka nagising, no? Kunyari umaga ka nagising, alas 6, alas 7 ka ng umaga nagising. Tapos gumalaw-galaw ka nun. Trabaho, workout, Ngayon, meron kang oras magpahinga kasi nagawa mo na yung mga dapat mong gawin. Kung 1 PM ka pa nagising, 'di ba? So mas gusto ko yung ganoon eh. So after ko kumain, alas 12, alauna, o pwede ako humiga muna saglit. Nap ako, alam mo yun, idlip ka. Pwede. Okay. So, yun yung gusto ko. Compare sa alauna ako gigising, tatrabaho ako. Putya maya-maya alas 5 na, wala nang araw pa. Pag umidlip ka nun, nagpahinga ka, trap ka na. Eh syempre, nagnap ka ng alas 5, gising ka alas 7, kain ka, trabaho ka na naman. Same. Diba? Same. So mangyayari, late ka na naman makakatulog, late ka na naman gigising. Kaya nga nagigising ng ganong oras kasi late ka natutulog eh. Diba? So, yun. At least, ngayon, masaya ako, no? Sobrang nakaka-positive lang kasi, ito yung gusto kong buhay eh. Alam mo yun, magtatrabaho ka, inaayos mo yung finances mo, tapos, maglalakad ka. Ngayon syempre excited akong Ngayon, itong 1 week sabi ko sa inyo bakit importante yung baby steps. Hindi ako nai-stress. Hindi nai-stress yung katawan ko. Kasi parang, yun nga, parang masaya ako eh. Alam mo yun? Saka, yung level ng yung trabaho ko. Kung trabaho mo hindi nag-iisip masyado, yung hindi nagre-require ng talagang kailangan mo nang mag-isip, kailangan bumoses, kailangan hindi foggy yung brain mo. Nabanata mo kung ano mag-work sa'yo eh, di ba? Tandaan nyo, lahat ng sinasabi sa internet, hindi nyo siya kailangan kontrahin. Okay? Maliban kung for obvious reason siguro, no? Like for example, pag sinabi ng ganito na kung sino man pinapanood nyo, eto yung insights nyo, hindi nyo na kailangan kontrahin. Yun yung pananaw niya eh. Di ba? Kumbaga parang ganito lang yan eh, ganito ko siya nakikita eh. Bakit mo kontrahin yung isang opinion ng isang tao tungkol sa kanya, no? Tungkol sa kanya yun eh, siya yun eh, di ba? Kung para lang naman sa kanya yun, unless yung opinion niya is nilalahat niya, di ba? Kung para sa kanya lang naman yun eh, di ba? Hindi ko alam kung nasabi ko sa mga recent vlog ko. Hindi ko alam ako nasabi ko sa recent vlog ko. Hindi ko na maalala kasi alam nyo naman eh, yung mga episode natin naabot ng 1 oras. Actually, kanina pa talaga ako naglalakad. Kasi sabi ko baka ayaw nyo panoorin yung 1 oras. Pwede nyo bang i-comment kung okay lang sa inyo? Ngayon na, para hindi nyo malimutan. Kasi may 5 nanonood, nakikita ko eh. 5 to 7 yung talagang pag-upload. Umaga pa lang, 6 AM pa lang. Putik, umaabot na ng 6, 5. So parang wow, nice. Meron tayong 5 nagtitiwala sa atin. Positive, okay yun. Tuloy-tuloy nyo yun, huwag nyo ako iiwan, man. And sana nag-i-improve din kayo. Or may nababago sa buhay nyo. Kasi pwede nyo itong pakinggan habang ginagawa nyo mga kung anong ginagawa nyo. So going back, hindi ko alam kung nasabi to, pero parang ang pumapasok na sa isip ko ngayon yung trending ni feeling ko nasabi ko eh, pero gamitin na lang natin siya ulit. Or kung hindi nyo pa napapanood, yung nag-trending kay Bugoy na Koy, na parang 6 minutes nilang hahawakan yung anak niya. Wala man ako reaction doon kasi hindi nga ako masyadong may paki. Alam mo yun, wala ako masyadong paki sa internet. May buhay ako eh. Alam mo yun, parang di ako para mag-comment dyan. Di ako sobrang apektado dyan. Alam mo yun, di ako invested sa mga bagay na parang busy ako, may ginagawa ako, may trabaho ako. Ba't ko sisirain yung peace ko kung nakaka-trigger man yun o ano. Pero naisip ko lang, parang nung napanood ko yung reel na yun, no? Yung napanood ko yung reel na yun, parang, una sa lahat, di natin alam kung ano ginagawa niya, ba't niya sinasabi na. Kung di ko pa alam yung for context, sabi niya, pag nagkaanak daw siya, siguro feeling niya, 6 minutes niya lang daw hahawakan yung anak niya, tapos bibigay niya na sa nanay. So ako, sobrang trigger yun, man. As in, syempre affected lahat ng babae. Syempre ang hirap eh, hirap naman talaga ng trabaho nila. Nanay, the best, saludo, no? Tatay naman, syempre affected din sila, parang
mahal na mahal ko yung anak ko, ganito, ganyan. Nagjo-duty ako ng gabi, ganito, ganyan. Tama. Valid lahat yun. Hindi ko rin sinasabing tama si Bugoy. Okay? What I'm saying is, hindi naman natin alam kung gaano kabisi tumatakbo yung araw niya. Kumbaga siguro, nililiteral niya lang na sa isang sitwasyon, hindi sa lahat na everyday po. Sa loob ng isang taon, laging 6 minutes ko lang hahawakan yung anak ko. Hindi. Pero nasa point ako ng buhay na, ako naman, ikukumpara ko sa sarili ko para mas maintindihan mo. So isipin nyo ganito, yung schedule ng buhay ko, sobrang busy. But, nasa bahay yung trabaho ko, I still find time na mahawakan ko yung anak ko. Paggising siya, magpi-playtime kami. Alam mo yun, well, hindi siya literal na 6 minutes, mas mahaba pa ng obvious. Pero hindi ko kayang ibigay yung 6 hours ko sa kanya. Pero at least, hindi ako magulang. Gigets nyo? Hindi ako OFW. Hindi ko inaano yung mga OFW. Pero at least, but the minimum. No? Hindi ako OFW. Nalalaki siya ng hindi ko talaga, video call lang kami. Nahawakan ko siya kahit sa yung 2 hours total in a day. Yun yung kaya kong ibigay sa ngayon eh. Gets nyo? Nagiging masama lang siya kasi hindi natin alam yung buong context. Sinabi ni Bugoy, siguro pag nagkaanak ko, 6 minutes ko lang siya mahawakan, tapos bibigay ko na sa nanay eh. Una, virality, lakas makaano. Pero iisipin mo, hindi natin alam kung gaano ka-occupied yung schedule niya. So nakikita nyo kung paano ako mag-isip. Doon pa lang eh, kung gano'n ka mag-isip, tatalino ka eh. Hindi ka magiging kamote sa internet eh. Hindi ko kayo inaano na parang kung gano'n kayo. Pero kung iisipin mo lang, siguro kaya ganito tong taong to. Kasi ganito siya mag-isip eh. Hindi ko rin siya kinakampihan wala akong andon. Pero iniisip ko lang, kailangan mo lang siya lawakan. And, na-realize ko lang naman tong bagay-bagay na to. Neto. Kasi nga, ang context naman neto, bakit sabi nating 1 oras, 2 oras ko lang in total na hawakan siya. Kasi, as a tatay, eto yung kailangan ko. Eto yung role ko na kailangan kong ganapan. Kumbaga kung artista, kailangan mong maging bad boy, kailangan maging bad boy. Gets mo? So ako naman, sa pagiging tatay, hindi ko siya tinitake na laro-laro lang, ganyan-ganyan. So parang kung meron namang ibang mag-aalaga at gagawa ng responsibilidad na yon ng most of the time, kailangan ko siyang isipan ng paraan. Like for example, magtrabaho ka para may pangbayad ka sa yaya, 'di ba? Kumayod ka para may pangbayad ka sa yaya, 'di ba? Kumayod ka para hindi na kailangan ni misis mo na magtrabaho sa corporate job. Mabigay mo sa kanya yung freedom. So dun, nagiging okay ka sa role mo na parang kaya mong i-suffice yung needs nyo. No? So, kung na-checkan mo na yon, na-provide mo yung yaya para sa baby mo, yung misis mo na emotional, syempre, kunyari, nanganak sila. Yung mga babae, talagang talagang lumabas sa kanila yun eh. Mahal na mahal na, kaya nga mother's love eh. Di ba? Mahal na mahal nila yung anak nyo. I hope may mga magulang dito na nakikinig. So parang gift mo na rin yun sa kanya na lagi mo siya pwedeng makita. Di ba? Lagi mo siyang pwedeng alagaan. Tapos may gift ka pa sa kanya na hindi niya kailangan mag-suffer dun sa all sa kanya. Kasi ang hirap nun kung siya mag-isa. Tapos papadede every 3 hours. Ang hirap nun. So may gift ka na rin sa kanya na hindi niya rin kailangan gawin. Gusto niya magpahinga, meron tayong yaya. So, dalawa na yung checkin mo as a good father, no? Tapos, ngayon, nasa bahay din yung trabaho mo, kaya mong makipaglaro sa anak mo ng certain time. Kasi nga, occupied kayo tayo mo. Ang laki ng responsibilidad mo as a man. Ang laki ng responsibilidad mo as a man. Kaya sinasabi ko sa mga, para to nagiging sa pinapanood kong podcast si Anti-Support Podcast, shoutout sa inyo. Sa Dow, Josh on Point, tsaka si 8 Asset, napakalupit na 8 Asset, man. Ang tawag dito, parang nagiging masculinity siya. Pero, huwag nyo, nagigets nyo. Having said all of that, no? Ang taas ng kung parehas tayo kung ganun kataas yung level ng responsibilidad mo dapat, taasan mo yung tingin mo sa sarili mo. Actually, kahit nga hindi nga kahit hindi, pero taasan mo yung sarili mo para ma-boost yung confidence mo at lumabas yung pagkalalaki mo. Di ba? Kasi kung patanga-tanga ka lang dyan, wala kang responsibilidad, wala kang ganito, paano nga naman mabuboost yung confidence mo? So you start from something na ikaka-proud ng pagkalalaki mo. Di ba? So, balik ako, bakit ako ibabash ng tao kung sabihin kong ganun?
Nalaman nyo ba na ganun yung for example lang, 6 digits yung bills na lumalabas. Tapon. Every month. Nasusustain mo yung pagpadali sa work ng asawa mo kasi hindi siya hindi siya bugbog ng sobra kumpara sa walang tulong kasi hindi nyo afford. Imagine nyo na lang, isang household, hindi nila afford ganun. Tapos, di ba? Ngayon, bakit yung mga tatay na OFW hindi nababash? 'Di ba? Kasi parang ano lang talaga, matakaw lang talaga yung siguro ganun talaga yung technique, no? Kailangan hindi ka kaparehas ng lahat na isipin mo, no, parang kumbaga alien ba tong mga to? Bakit sa ganito hindi nila naiisip to? So habang tumatanda ka, may isip mo na hindi talaga pantay-pantay ang tao. Kahit mas matanda sa'yo, pwedeng mas maging matalino ka sa kanila sa murang edad or sa hindi naman mas matalino in general. Naniniwala ako na hindi ka pwedeng mas matalino 100% sa isang tao. Hindi posible 'yun. Hindi posible 'yun. Kumbaga, sino bang sobrang talino? Kunyari si Elon Musk. Merong tambay dito sa Pilipinas na mas matalino pa kay Elon Musk sa isang certain na bagay or pananaw sa buhay. 'Di ba? Naniniwala ako doon. Hindi pwedeng 100%. Tangina, sobrang ano na 'yun sobrang parang what? Bigay kayo na example. Wag naman siguro may diferensya sa pag-iisip, no? Syempre hindi siya okay, 'di ba? Meron siya, disabled siya. Person with disability. Anyway, I hope nakuha niyo yung punto na ganun siya, no? So, ano nga pala yung pag-uusapan natin? Saglit lang Bubunot tayo sa mahiwagang cellphone kasi alam ko inano ko to Ayan. Why positivity is always good. Tama ba? Hindi, dapat positive ka lang. Yun na lang siguro. Dapat positive ka lang. Kasi dadaling ka niya sa mas malayong lugar. No? Ang ibig sabihin nun, positive na, hindi parang, fuck, nakakapa ako ng tae ngayon. Parang, hindi ka na pwede mabwisit. Siyempre, nakakabwisit yun. Pero, siguro kaya nga sinasabi nila, pag nakakapakan tayo, swerte yan, magkakapera ka. Kasi matalino yung taong naka-invento nun Diba? Tayo na isipin yung mga example natin, pasensya na. May kumakain sa inyo dyan. Ang tawag dito, for example, na-scam ka ng 200 pesos. Kasi may binili ka sa marketplace or may binili ka somewhere na hindi mo na na-check. Tangina, buti yun lang na-scam sa akin. Kasi yun lang yung bayad ko. 200 pesos lang yung bayad ko para dun sa experience na, well, masakit yun depende, lalo kunyari ang sahod mo 600 per day o 1,000 per day, syempre 20% din yun, 1,000 no, 20% din yun ang sahod mo, diba? Sayang, pero at least na-scam ka ng 200. Hahanapan mo lang siya lagi ng position. Bakit? Na-scam ako ng 200 kasi hindi ko chinek yung profile nung nagbebenta sa akin Hindi ko chinek kung may friends ba, hindi ko chinek kung madami bang profile picture, hindi ko chinek kung may comments ba yung mga pictures niya sa Facebook. So from there, malalaman mo kung paano mag-observe. Malalaman mo kung paano hindi ma-scam. Sa worth na 200 pesos. Kumbaga tuition fee mo yun for that knowledge. Gets mo? Yun na yung knowledge May mga mapanglamang talaga sa mundo na kumbaga parang i-compare lang natin. Meron talagang mga tae sa sahig ng Pilipinas. Hindi ko alam kung meron sa ibang bansa, pero parang wala pa ako nakita. Wala akong nakita sa Japan, wala akong nakita sa Korea, lalong wala sa Singapore. Sobrang, kahit nga dahon dun, puta, pag umaga parang wala akong makita. Ang dami naman puno. Siguro pag umaga, maya nila nililinis. Sa Amerika, well, meron pa. Ano pa? Yun. So, para lang din siyang, nabalik pa natin sa EAT sa tae ayun, nabalik pa natin dun So, meron talagang mga EAT sa sahig. It's just a matter of paano mo sila iiwasan, paano mo sila ma-avoid. Hindi ito script Hindi ko na alam paano ko siya napasok doon. Parang galing kasi ito freestyle lang to Kung parang podcast na mag-iisip lang akong topic, anong maganda pag-usapan, then doon ako mag-i-stick. So parang shit, ang galing Yun yung una ko sige, anyway, masyadong anong pinupuri yung sarili ko. Yun nga, nakakita ka ng EAT. Ngayon, hindi mo na siya maaapakan basta-basta kasi nakatingin ka na sa sahig. Nakatingin ka na sa sahig Di ba? Nakatingin ka na sa sahig na, okay, hindi ko naapakan yan. Di ba? So, ganun lang din. Para hindi ka ma-scam, mag-o-observe ka. Di ba? So, ano pa ba? Kunyari, masyado ako nagtiwala sa tao na to
Masyado ako nagtiwala sa tao na to. Okay, next na tao. Sakto na lang yung tiwala ko. Nilamangan ako ng ganito nung tumagal Hindi na magtitiwalaan sa ganito. Pero alam nyo, pagdating sa mga ganun, alam mo yung mga doon, parang kung positive ka lang, nilamangan ako ng ganito, ang dami kong binigay dito, ang dami kong opportunity, knowledge na naibigay, pero hindi siya yung tamang tao na na nagstick sa akin ng matagal kasi parang parang dahil sa gantong amount or dahil sa gantong reason, wala na siya, parang gano'n. For example lang, no? Hindi niya nakikita yung mga vision mo. Parang kung isipin mo, nawalan ka ng gantong tao. 'Di ba? Maging positive ka. 'Di ba? Kasi ganito, ganyan. Hindi, maging positive ka lang palagi. Hanapin mo lang lagi ano yung good. 'Di ba? Kunyari, bad trip ako kasi, kunyari, umulan ng 6 AM. Hindi ako makakapag-walking. Mas makakapagkape ako ng medyo hindi nagmamadali. 'Di ba? Pag tumigil na lang. Ibahin mo na lang yung system. Parang alam mo 'yun, ikaw lang din ang babasag sa peace mo. Walang iba. Ikaw lang. Try mo na hanapin lagi yung positive sa kahit na pinakamahirap na sitwasyon. Kailangan mo siyang hanapin. Doon ka magiging okay talaga. Kasi nga, 'di ba, since ang series na to hanggang episode 10 building good habits. So from there, ang gusto ko lang din is hindi magmagaling, pero ano ba yung sarili ko? Ako mismo, from experience ko. Hindi galing sa libro, hindi galing sa kung saan. Inisip ko, ano ba yung pwede kong ma-share na totoong ginawa ko sa loob ng almost 6 years. Sa August kasi mag 6 years na akong negosyante. Anniversary ng business ko. So, ano ba yung mga ginawa ko para marating din kung ano yung narating ko ngayon. Okay? So, again, ang kagandahan lang sa pakikinig mo din dito is hindi mo pinapakinggan yung famous na million views na hindi ka makikilala. Dito, yun yung opportunity na pag nag-comment ka dito, parang kilala ako na ito siya. 'Di ba? Parang wala akong fame, pero meron akong experience. And yun yung problema sa karamihan ng tao. Na kapag wala ka pang resulta, hindi kita papakinggan, hindi ka pa ganito kasi wala ka namang numbers Ang problema, yung experience ko, wala kasi sa numbers ng views or subscribers. Wala dun baka nalilimutan ng tao na hindi mo naman talaga kailangan yun para maging valid or magganto ka. Doon pa lang sa kung ano ng mga nagawa mo, sapat na yun para makinig ka sa isang tao. Kaya nga ang feeling ko ang market nito, mga nakikinig sa akin dito, mga kilala talaga ako, yung mga subscriber na kilala ako no? Siguro magta-translate na lang yan after bigyan niyo pa ako mga 2 years, 3 years. 'Di ba? Ganun pa nga expectation ko Wala akong na-expect sa loob ng isang taon. Wala na ginagawa ko tong YouTube. Siguro 2 to 3 years. Basta gagawin ko siya para at least laging yung mga sinasabi ko dito is hindi siya for baiting. Yung tipong pwede talaga siyang masasabi kong, anak, pwede mo panoorin yung mga pinagsasabi ko dyan. Pwede talaga, makakatulong sa'yo. So, kahit sarili kong kadugo o anak ko na mismo, feeling ko may madadampot dito na values. So, yeah, okay ako doon. Kaya, power of positivity. Sobrang importante yan. No? Kasi pag positive ka, parang lahat Di ba? Natalo ka sa negosyo. Alam ko na. Maka-exit ako maaga. Hindi pa mas malaki natalo sa akin. 'Di ba? Madaming benefit sa everyday life mo kung bakit dapat mo mas piliin na maging ganun. No, kasi para sa akin, ang pagiging lalaki, kung hindi ka positive na tao, pre, alam mo naman ang mga babae, parang papunta ako kay kuya. Hindi, pero seryoso lang, no? Kumbaga magsasalita na lang din ako based on experience. Siyempre, siguro ang ex ko, hindi ko na mabilang, pero less than 10. More than 5 ba? Hindi ko nga alam kung more than 5. Hindi ko na matandaan, no? Pero pagpalagay mo na lang na ganun, na between 5 to 10. 5 to 10 ba yung tumagal? Hindi ko alam, siguro 5.
Siguro 5 lang, or hindi ko alam, 5 din. Basta ito yung kinakount ko yung tumagal ayoko na magbilang, hindi na sila nagmamatter. Pero parang mapapansin mo lahat ng relationship mo na tumagal. Kunyari lalaki ka, no? Pasensya sa mga babae na, pero makakatulong sa inyo to kung babae ka nanonood dito. Makakatulong din naman sa itong sasabihin ko. Pansin nyo sa mga lahat ng lalaki dyan na naka-relationship nyo, tas tumatagal sa inyo yung babae. Napapansin nyo ba na oo, na grateful sila. Okay, grateful sila, no? Sila. Pero parang napapansin nyo rin ba na parang merong kulang palagi? No, parang kahit okay naman lahat, parang hindi okay ba? Diba? Parang okay naman lahat, wala naman talagang dapat problemahin. Parang dapat may mas problema pa tayong pinoproblema. Pero magfo-focus sa hindi maliit na problema, mali yun na problema na hindi naman talaga problemang gaano. No, well, problema siya sa kanila, no? Na kailangan mo siyang unawain. Pero yun lang napansin ko, no, parang yun yung medyo may pagkakapare-parehas talaga. Kung lalaki ka naman, na ganun ka, ikaw yung ganun, ikaw yung problema, ikaw yung nangaaway, ikaw yung nangaaway sa babae mo, ikaw yung nangaaway, baka babae ka din. 'Di ba? Baka ikaw yung problema. Baka babae ka din. So, dapat lagi kang positive, lagi ka lang ganito. Wag ka na masyadong unless siguro yung babae mo, tayo na, may problema talaga, no? Like ng lalaki, or ano ba? Yung parang may naaamoy kang something, no? Pero ikaw yung lalaki na sobrang liliit na bagay, sinisita mo lahat, hindi mo na trabaho yun, trabaho ng babae yun. Hayaan mo sila maging ganun, hindi na talaga sila hindi mo trabaho yun, di ba? So, gaya nga ng sabi ko, kung lalaki ka na positive, yun yung talagang pinaka trabaho ng lalaki. Kasi kung baseline foundation, hindi ka na positive, pre, ito tanong ko sa'yo hindi ka, paano ma-achieve yung mga bagay sa buhay mo? Like, eto, real talk, nandiyan ka na ba? Tatanungin kita, kung nakikinig ka, nandiyan ka na ba? May sarili ka bang inuupahan? Okay, meron? Sa 20s ka? Okay, meron akong sariling inuupahan. Okay, ngayon, nasa trabaho ba yung misis mo? Most likely, oo, kung may misis ka. So parang, siya yun pa, ganito, hindi rin, napag-quit ko rin siya, okay kami. Okay, sige, check. Diba? Yung, paano ba sabihin? Ang hirap niya sabihin, parang, hindi ko siya ma-express sa mas madaling explanation. Pero ang punto ko lang, Pacquiao level ka ba? Para maging emotional. 'Di ba? Para maging negative na tao. Masyado pa nga mataas 'yun Masyado pang mataas yung Pacquiao, dapat hindi yun yung gamitin natin. Kung TV, hindi masyado na rin mataas yun medyo meron ng fuck money yun Parang wala nang pakialam sa pera. Fuck. Kailangan ko bumaba, men. Kailangan kong bumaba nang hindi ako wala akong maisip. Masyado na silang matataas lahat. Ako na lang ako. Bahala ka dyan makinig at mainis sa akin. Bahala ka dyan. Pero kung isipin mo lang, ikaw ba ako? Ang kupal pakinggan no? Pero ikaw ba ako? Seryoso. Na kaharap mo ngayon at pinapakinggan mo dito, ang sinasabi ko sa'yo na 6 digits ang lumalabas na pera monthly. Yung misis ko is napag-retire ko sa trabaho niya, which is pagiging flight attendant. Merong yaya yung baby namin. Sa loob ng 6 years, nakakapunta kami sa iba't ibang klase ng bansa. Lahat ng bakasyon, wala kaming 3 days sa international, wala kaming 5 days. Laging 10 to 15 days pag nagbabakasyon kami. Although hindi siya purong bakasyon Hindi ko na para i-disclose ng mas mahaba, pero may trabaho side din yun. Nagti 3 months kami sa Amerika, nag 4 months kami sa Amerika for ilang beses. So, ang sinasabi ko lang naman dito, again, ayan na nga,
if I'm just trying to make a point, tapos yung ibang tao isip ko, yabang mo naman, ganito, ganyan. Hindi mo talaga makukuha yung learning. Hindi mo makukuha yung tubig sa buko kung di mo tatagain. Gets mo? Kaya nga minsan, ang hirap magustuhan yung ibang tao agad. No, kasi wala silang pakialam. Wala silang pakialam kung, alam mo yun, parang di sila maintindihan. Problema mo na yun. 'Di ba? Parang basta kailangan mo siyang unawain eh. Kailangan mo siyang unawain para masampal ka lang ng katotohanan na hindi nga tama yung ginagawa mo. 'Di ba? Yung hindi ka maniniwala sa akin, it's all good. Pero yun lang yung sinasabi ko, kung anong nag-work sa akin. Malay mo, meron din pala, no? Comment nga dyan, meron bang mga sobrang emotional na tao dyan na parang nag-work sa kanila yun? Meron ba? No, kasi kung nag-work sa kanila yun, galing. 'Di ba? Tipong lahat ganito, lahat ganyan. Fuck, di mo. Ako sinasabi ko sa inyo, lalaki ka, gusto mo maging provider, gusto mo itaas yung pagkalalaki mo, hindi ka pwedeng maging asal babae. Hindi pwede. Hayaan mo na silang ganun. So for example, ano yun? Kunyari, yung mga babae, negative na iiyakan ka, o agantuhin ka, gaganyanin ka, aawayin ka sa maliliit na bagay. Isipin mo ikaw ganun. Paano ka makapag-focus sa negosyo mo? Paano mo maayos ng maayos yung finances nyo? Paano nyo ma-achieve yung goals na yun kung ikaw din parehas kayong babae? Gets mo? So, ikaw, alam mo ba, maging lalaki ka pa nga lang, parang panalo ka na agad eh. 'Di ba? Kasi parang alpha ka ng isang pamilya na ikaw talaga dapat yung positive, pre. Ikaw talaga, kasi ikaw maglilid ng pamilya mo eh. Balang araw, no, wala ka pang pamilya ngayon. Balang araw, ikaw maglilid niyan eh. 'Di ba? Well, wala akong against, bahala kayo dyan. Pero ako, hindi ko trip yung ganun. Kung babae naglilid sa isang household, edi okay. Kayo yun eh. Ikaw yung klase ng lalaki na gano'n eh. Ikaw yun. 'Di ba? Ikaw yun. So, bahala kayo dyan. Sabi ko nga sa inyo, dapat positive ka. Kung anong nag-work sa inyo, bahala kayo dyan. Kung tingin nyo tama yan, edi okay. Kung tingin nyo nakakalala yan, edi okay. 'Di ba? Ganyan lang yun. Kanya-kanyang trip. 'Di ba? Pero ako personally, kaya nga parang pansin nyo yung ratio. Pansin nyo yung ratio sa presidente. Meron bang bansa? Comment nyo rin. Oh, gusto yung ChatGPT nga, tapos lapag nyo dyan eh. Diba? Meron bang bansa na successful na ilan yung rate ng presidente nila? Hindi siya sabi sa Pilipinas, huwag yung gamitin yung Pilipinas. Hindi naman sa ano, pero okay, lalaki nga presidente natin, may nangyari ba? Kaya nga sinasabi ko, successful na bansa na ang nag-lead ay lalaki. No? Ako, gets nyo, minsan ganun eh, ang daling barahin ng mga bagay-bagay, di ba? Sobrang dali, Pilipinas nga, ganito. Pero kung nag-iisip ka, ba't mo gagamitin yun? Di ba? Kasi yun lang yung naisip mo, so ibig sabihin, fuck. So, again, sobrang importante ng pagiging positive. No? Kasi sa araw-araw natin, madami talagang negativity. Kung nakikinig ka dito, oy, so ibig sabihin sa loob ng 6 years na nagnegosyo ka, hindi ka naging negative. Hindi. Papasok talaga 'yun. Walang santo. Lahat ng mga speaker sa YouTube, mapapinoy yan or foreign, nasasabihin, dapat ganito ka, ganyan, ganito, ganyan. Pwedeng hindi yun, hindi sila ganun 100%. May sablay sila all the time kasi tao lang din yung mga yan. So tulad ko, ako din, merong ganun. It's just a matter of parang i-compare natin siya sa scrolling, no? Nag-i-scroll ka sa Facebook o TikTok, although hindi ako nag-TikTok, pero nag-i-scroll ka. Ngayon, yun yung negativity. For example, no, i-compare ko lang, negativity. Pero, ay, marirealize mo bigla, fuck, isang oras na ako Isang oras na ako nag-i-scroll Yoko na, bitawan mo na. So, ganun din yun kapag pinapasukan ka na ng negative thinking. No? Oops, tanggalin mo na siya, erase, palitan mo siya ng positive. Hanapin mo muna, hindi mo na siya paplastikin. Sabing, try mong hanapin ng genuine. Ano yung maganda ditong nangyari?
'Di ba? Hindi ko sabing maging fiction ka na, ay nakaapa akong tayo, na-delay ako, tapos may nasagasaan dyan. Ako dapat yun kung di ako tumawid agad Hindi naman sa ganun na mga masyadong fiction something, no? Pero isipin mo lang siya na may mga bagay na nangyayari para hanapin mo yun. Ito, hindi aksidente, naniniwala ako na hindi aksidente na na-addict ka na sa mga videos na to 'di ba? Hindi aksidente na nakakita ka ng isang nag-YouTube na wala siyang following na malaki, wala siyang views na malaki. Ngayon nanonood sa akin 5 lang Pagka-upload 5, maximum 10, 15. After 24 hours, 15. So parang yun napapansin ko, binabantayan ko siya, parang ako ba't ako mag-focus dyan? Meron nga 5 gustong yung ginagawa ko May 5 na gusto yung sinasabi ko. Hindi ko, expectation ko yung 5 yun, hindi agree lahat sa sinasabi ko. Kahit sinisimulan nila yung video hanggang matapos nila, hindi sila agree sa lahat. Okay lang yun. Kailangan pag ganito nagsasalita ka, sinasabi mo lang insight mo Kung hindi sila agree, okay lang yun. Kasi hindi ka naman, kapag nagagalit ka, pag hindi sila agree, inisip mo, tama ka lagi. 'Di ba? So, try to find the good in every situation. Yun yung pinaka ko dito, men. Masasabi ko na pinakakailangan natin na sa adult. Masasabi ko, applicable to simula 21 Kung 21 ka, medyo lumagpas ka na sa, kasi 18, medyo sinasampal ka pa ng reality niyan di ba? Gagi, 18 na ako, adult na ako, pwede na ako makulong. Pero wala ka pa talagang experience niyan. Pero pagdating ng mga 18, 19, 20, 21 o 3 years ka na sa pagiging legal age, medyo nasasampal ka na ng katotohanan niya ng buhay. Hindi pala ganun kadali kitain yung pera. Hinihingi ko lang ganito ganyan. So pwede mo na itong ma-apply. Kung nasa mid 25 ka naman na parang ang tagal ko ng corporate world job parang walang nangyayari Hindi walang nangyayari dahil nasa corporate ka. Walang nangyayari kasi nakakulong ka doon sa square na yon ng corporate na nandun ka lang. Tapos susunugin mo lang yung pera mo sa corporate work mo nang wala kang sinisimulang business. Hindi mo pinapaikot yung nakukuha mong pera. So, hindi mo kailangan maging full-time na negosyante. Hindi totoo yun na walang yumayaman sa pagiging empleyado. Sino ba nagsabi nun? Empleyadong hindi nagnenegosyo. Kasi kung tatanungin mo, kunyari, lihiti mo kang negosyante na may oras pa rin kahit papano. Okay? So, for example, kaya yung side hustle ko, yung negosyo ko, gumagana lang siya 7 to 11 PM. Kaya kong ibenta dyan, kailangan ko i-post, kaya kong sumagot na inquiries. Ngayon, yung 8 to 5 mo, bakante. 8 ng umaga hanggang 5, normal work office. So, ibig sabihin, possible pagsabay-sabayin kung merong oras. Diba? So, again, kailangan mo lang hanapin yung mga good in every situation. So, bigyan ko kayo ng example, Yun yung unang category. Walang yumayaman sa pagiging empleyado. Sinagsabi, empleyado din. O kaya empleyadong full-time na nakaalis ng pagiging empleyado, nag-business o naging full-time business. Yun naisip, kung yung ginagawa niya, pwede naman talaga magsalpak ng oras kahit papano. Again, hindi siya nag-a-apply. Parang sa akin, hindi ko na siya kaya kasi buong araw ako talaga nag-work. Pero, kung gugustuhin mo, pwede. Diba? Kung gugustuhin, pwede. Maniwala ka sa naiisip ko na yan. Kung pwede nga lang ako mag-mentor Pero parang hindi, nasa point ako ng boy ko na hindi yun binibigay ng libre. Gets nyo? Parang hindi, yung mga knowledge na, kunyari, kinuwento ko sa'yo to, kaya mong kumita ng 50 mil sa loob ng isang buwan. Alam mo yun? Parang, pag ginawa, ito yung discarding ganito. Gawin mo to. Tapos gawin mo to. Try mo to. Pwede ka mag-earn Alam mo yun? So parang, bibigyan kita ng value na ganito. Tapos makukuha mo ng libre. Kahit nga kapamilya parang, di ba? Years of experience mong ginawa yun. Hindi yung basta-basta binibigay. Di ba? Yung mga knowledge na ganito. Di ba? Kaya nga magugulat ka pag yung mga nag-share ng ganito. Kunyari mga mayayaman na, yung mga, kunyari, Kong TV, sinabi niya, paano mag-vlog, masterclass, paano maging ganito, ganyan. Sisingilin ka niya ng 10,000 sa isang masterclass na yun. Isang buong araw, tuturuan ka niya.
paano maging successful, paano maging ganito, ganyan. 10K. Yung 10K na yun, base pa lang yun. Kung gusto mo talaga ng one-on-one mentorship, gusto mo ng turo niya, sabihin niya lahat ng sikreto niya, huhubaran niya yung sarili niya para gawin mo to, gawin mo to. Yung pinaka-details, loob-loob, mas mahal pa yun doon. So, ganun lang yun. Ganun lang. Kumbaga, kung ikaw nakikinig ka dito na wala ka talagang kaalam-alam, maghanap ka ng mentor. Maghanap ka ng mag-aano sa'yo, mag-guide kung gusto mo talaga magbago yung ano mo. Maghanap ka. Pero wag mo expect, mga course, hanap ka dyan YouTube. Pero bago ka magtiwala, bago malagay yung pera mo, syempre, tignan mo muna kung, negosyo to Parang, alam mo yun, yung mga nagpapanggap ng mga naka-suit and tie, tapos, mga wala namang pera. Diba? Gets nyo? Alam nyo yun? Alam nyo yung sinasabi ko. Kung di nyo alam, bahala kayo dyan. So, yun, hanap kayo kung totoo ba talagang lihitim mong malupit yun. Diba? Yun, parang ganun. Kunyari, kung TV, hindi na kailangan pag siya nagturo sa'yo, siya mismo, alam mong totoo Diba? Ganun lang din yun. Alam mo may matututunan ka So, ilang minutes tayo? 36 minutes. So, may 1 oras na ako naglalakad. Okay din, no? Okay din. Nakaka-excite kasi nag-iisip na akong dami ko nang gustong gawin. Actually. Pero sabi ko nga sa inyo, take time tayo. Kasi, eto, yung effect, no? Kwentuhan na tayo bago ko ito, no? Yung effect ng pag-walking ko ng 20 minutes every day, tapos yung napapahaba na, nararamdaman ko unti-unti na akong lumalakas. Parang yung paa ko gusto nyo nang tumalon sa kama pag, alam mo yun, umaga. Game na. Maglalakad na ako, excited na ako, kasi hindi stress Hindi ka nai-stress Parang ang dali lang So ngayon, kung after ko maglakad, pag uwi ko, bench press ako, buhat ako, push up ako, baka ma-stress ako. Baka mabigla ako kasi hindi pa doon nagtatapos yung araw ko Guys, hindi pa doon nagtatapos yung araw ko. Pag nagbuhat ako, kailangan ko pang alagaan din yung anak ko. Kailangan kong sa trabaho in general na lang, no, kailangan ko magtrabaho. Ayoko nang isa-isahin pa yung ginagawa ko talaga kasi hindi naman yung interesting. Wala namang nakaka-interest sa business ko. No? Ang dami ko pang kailangan gawin. So in short, kapag na-stress ako sa pag-workout at ganun, kumbaga hindi one at a time, baby steps. Kapag na-stress ako dun, okay, sige, kaya kong pagandahin yung katawan ko agad kung ayun nga, pag uwi ko, workout. Ang problema kasi, umaangat yung effort mo sa workout. Yung finances mo naman ang tatamaan. Naalala ko yun, mga dati, ganun yung approach ko. Kaya nga learning hanapin mo lang yung maganda. Ngayon, alam ko na. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na mali ito. Hindi mo pwedeng sabihin kasi galing ako sa mali. Ito nga, no? May coach ako dati, si Coach Mark. Malupit yun, ganda ng katawan, ganyan. Pero feeling ko, hindi niya naiintindihan hindi siya mali tama yung tinuturo niya. Para sa kanya, sa level of work niya, ganito, na ginagawa niya, dito daw siya nagsimula, ito, ganyan. Ang ganda ng katawan niya. Effective lahat, naniniwala ako, hindi yun mali. Ang problema nga lang, kailangan ko i-adjust yung timpla para sa akin. So, di yun na nga, putik na yun, Gagawin niya sa akin, 1 hour walking or light jogging. 1 hour every day. Kunyari ito built from Dambuhala like hindi ako naglalakad, 800 to 1,200 steps lang. Bahay lang yun CR, kain, upo, tayo, opisina. Sa bahay to lalakad pa second floor, 800 to 1,200. Ginawa niya sa akin 1 week, light jog, walk. So jog, walk 1 hour. Pag uwi, 1 hour and 30 minutes level ng workout. So ito yung may inclined bench press, flat, tsaka decline. So 3 chest. Kunyari chest lang to, focus chest. Tapos lahat, ang dami pang dumbbell, barbell. Bigla yung katawan mo. Sumakit. 2 days di ako after nun. 2 days di ako naka-workout nun. Sakit. Iniindo mo, punit na punit. Ganito. So sabi nyo, support. Ba't hindi Hindi ako komportableng gumawa ng pera. Hindi ako komportable. Pag gabi di ko makubad yung damit. Nagreklamo ako para akong, alam mo yun, negative ako. Parang, sakit ng katawan ko mga boss. Di ako 1 hour lang tayo ngayon. So, basically, okay lang naman parang nasa point ako na hindi ako
baseline zero kasi nga mataas yung responsibilidad ko. Hindi ako pwedeng parang ay wala na kaming kakainin bukas, ay wala kaming pambayad na parang laging advance, laging okay. So ganun pa ako nun, pero naiirita ako na hindi ako okay. Gets nyo? Naiirita pa ako na parang ayoko ng ganito, hindi ako nagpe-perform, ayoko to, hindi okay. So yun yung napansin ko bakit importante na makita mo lagi kung ano yung mag-work sa'yo. So kung ito yung nag-work sa akin, huwag mo siya gayahin ng 100% kasi magkaiba tayo ng level ng work, di ba? Magkaiba tayo ng ginagawa, di ba? Ito yung, kung feeling ko itong level ng work na to pang pinaka baseline yung tipo nagsisimula ka na medyo wala ka nasa bahay ka lang, hindi ka napapawisan, hindi ka naglalakad, kumbaga pang baby talaga. Sobrang baby na itong ginagawa ko, 'di ba? So yun lang, huwag niyo masyadong isipin yung mga negative. Kunyari may negative na nangyari, huwag mo masyadong isipin. Ito, sabi natin negative to, no? Kunwari ano na ako, well, di ko pa naman sinisimulan, pero nag-quit na ako ng vape siguro sa last episode, basta makikita niyo, nag-quit na ako ng vape. Okay, nag-quit na ako. Huwag mo na masyadong isipin. Ay, hinahanap ko, i-distract mo yung sarili mo. Huwag na masyadong isipin, diba? Ito nga yung nangyayari sa akin sa simula nag-rehab ako. Inuunti-unti ko siya. Okay? So dati pagising ko, ano to ganito ka kadiri Pagising ko, edi iihi kayo naman ginagawa natin, di ba? CR ka, ihi ka. Humihi pa ka na ng vape nun. Hindi ka pa nakakababa. Hindi ka pa nakakapagkape, hindi ka pa nakahipak. So niikotin. Agad simula ng araw mo. Ngayon, wala nang ganun. Pag umaga, ihi lang, hilamos. Tapos pagkahilamos mo, baba na agad, kape. No? Kape, pang. Tapos takbo na. Lakad, ito na, lakad na. So, natanggal mo yun. So, basically, under pa rin tayo. Kung napanood nyo nga episode 1, undergoing tayo ng rehab. Huwag mo biglain. 'Di ba? So, ngayon, sa 24 hours, no? Simula umaga hanggang gabi, nag-iossi ka. Ngayon, sa rehab, nabawasan ko yung ganun. Hindi siya parang, ay, yung stick na to, tuwing, ano lang, kunyari Yossi, no? Kunyari, para mas kadiri lang pag-usapan. Kunyari, stick ng Yossi ko 10, o gagawin kong, ano na lang 4 na lang, o bigla, wag. Pakita mo muna yung disiplina mo, kasi chances na ayaw mo na bumalik dyan, hindi ka matapos, mas stuck ka dyan, no? So kung ikaw nandiyan ka, I challenge you na kung nandiyan ka sa sistemang yan, magtanggal ka ng isang part ng routine mo kung kailan mo ginagawa yan. Doon lang. So nakikita ko dito kung ano, mga susunod, siguro bukas or mamaya, sige, try ko na mamaya. Ang vape ko na lang siguro simula 3:00, no? 3:00 ng hapon. Di ko, parang tatanggalin ko yung after mo kumain, kailangan mag-vape, diba? O try natin 3:00 ng hapon, doon ako magsasalpak. Doon na ako. Para unti-unti mo na siyang tinitigil. Again, kung napanood nyo yung last, importante yun, ang ganda ng episode na yun, yung gaano ka-importante ang pag-build ng system. No, lahat lang sinasabi ko dito, ginagawa ko siya na hindi ko alam ginagawa ko pala siya. Nilalagay ko lang sa topic. Diba? Ano bang meron ako? Positive ako. Okay, sige, pag-usapan natin. Ano bang nangyari? Bakit ba ganito yung mga nangyari sa akin? Kasi may sistema ako. May sistema pala ako. Sige, share natin sa kanila. Alam mo ginagawa ko para makabalik sa mga good habits ko, sa mga strengths ko? Sinusulat ko siya. Sinasabi ko sa kanya na, ayun, yung rehab, diba? Ano, ito, mali ito Late, addict ako mag-scroll ito na yung mga nangyayari diba? So, kung ano lang din sinasabi ko dito, yun lang din talaga ako sa totoong buhay. Hindi ako nagmamagaling, hindi ko ito ginagawa para sa views dahil wala namang nanonood talaga. Ginagawa ko to kasi gusto ko nga again i-document to. And syempre, yung mga taong naniniwala at kilala talaga yung mga nagawa ko na, meron nang pwedeng sundan. No, meron silang pwedeng sundan na ganito pala si Joe Pwede naman kayo mag-spy ang problema yun Kung gusto nyo parang ito yung ginagawa ni Joe para maging okay lang yun. Ako, well, di ako aminado Ako kasi pag kunyari meron akong sinusundan,
na parang feeling ko nakakatulong siya sa akin. Kasi magme-message ako, parang feeling ko kunwari, parang parehas tayo ah. Parang gusto ko yung values mo ah. Nung nagkita kami ni Bugoy sabi ko sa kanya, Kuya, thank you sa music. Thank you sa music. Parang yun yung una kong sinabi talaga sa kanya. Kasi yung music niya talaga nakatulong sa akin para, well, unang white noise. Tapos yung white noise mo pa, syempre, kunyari, nagtutupi ka, nagre-reply ka sa page or kung ano man. Tapos may background music ka na nakakasipag. Natatranslate siya sa sarili mo. Parang ito, pinapakinggan mo, kunyari nandito ka, pinapakinggan mo, tignan mo nasan ako. Tignan mo anong ginagawa ko. Anong ginagawa ko ngayon? Gets mo? Itatranslate mo yan kahit anong mangyari kasi gagi si Joe. Alam mo bang ito? Pwede mo akong ganyanin, no? Pwede mo akong panoodin habang nagwo-walking ka. Tama ba? AirPods, hindi na ako sa earphones. Mag-AirPods ka or earphones or headset, whatever you wanna call it. Tapos pakinggan mo lang ako habang sabay tayo naglalakad. Gano'n nakasaya yun na meron kang pinapanood na ganito, or habang nagtatrabaho ka o co-commute ka, hindi ka pa rin gagalaw. Ayan no, nakaka-7 episode na ako na gumagalaw ako. Dapat nga tong Jow in Motion to Oo nga no, Jow in Motion. Putik, ang angas naman no, naisip ko lang kasi wala naglalakad ako, may motion. Kasi paano siya effect pag nasa kwarto naman ako, no? Jow Talks. Damn, parang Botox. Jow Talks, tsaka Jow in Motion. Pag naka-steady lang ako, Jow Talks. Parang di pa ako final dun. Parang may mas igaganda pa yon. Pero yung Jow in Motion, shit, di ako nagdalan sa sasakyan. Tapos parang natulo na siya. Okay lang, tatakbo ako kasi hindi pa ako tumatakbo ng matagal Hindi pa ako tumatakbo. Tapos maliligo ako para hindi na ako, pag upo ko. Kasi pag kunyari hindi umuuna, pag uwi ko, papahinga muna ako ng siguro 1 oras. Hindi. Pahinga ako saglit, sabay ligo agad. Hindi na ako mag-i-scroll. Din. Sige. Di ba? Nahanap ko pa yung positive. Ayun kita nyo ba? Wait lang, alapit tayo. Umuulan na, pero dito mapuno pa Pero, ayun ngayon, meron na akong tsansa. Meron na akong tsansang tumakbo, pauwi. Nakita nyo yun? Ganun kabilis yung utak mo. Ay, umulan, ay, bad trip. Huwag kang ma-bad trip, ikaw lang din nagsasabi nun Ikaw lang gumagawa ng sarili mong kakabad tripin. Enjoyin mo yung ulan, enjoyin mo yung sarili mo. Paalam, tatakbo na ako. Salamat sa panonood. Abangan niyo yung next episode. Salamat sa lahat na nanonood. Shoutout ko kayo, comment lang kayo kung sino kayong 5 kayo. Salamat!